Welcome sa ating channel Ka-Mystery. Ngayon, ating tatalakayin ang pinamagatang si Cain at si Abel ng Genesis chapter 4. Kung mahilig ka sa mga ganito, pindutin mo na ang bell at i-click ang subscribe para lagi kang updated kung mayroon kaming mga bagong i-upload na tulad nito. This video is completely opinion only. Whatever is in this video is only based on me. Then we are not responsible for it. This video is not about to hurt any religion or nation. Ngayon papasok na tayo sa chapter 4 ng Genesis. Magpatuloy tayo sa pinamagatang si Cain at si Abel. Genesis chapter 4 verse 1. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Iba, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Dito sa talata na ito, unang pagkakataon na sinipingan ni Adan si Iba nang palayasin sila ng Panginoon. Ayon dito sa Biblia. Malinaw dito na wala pang naging anak si Iba maliban kay Cain. Tandaan ninyo itong talata na ito sapagkat malaki ang pananagutan nito sa pagpasok natin na kung saan pinalaya si Cain. At dito na babanggit ni Iba ang pangalang Yahweh. Kumbaga, para na lang itong isang nilalang na pangkaraniwan niyang nakikita sa araw-araw niyang buhay. Sapagkat hindi niya binabanggit ang salitang Diyos at ang salitang Panginoon. Nakakapagtaka lang sapagkat hindi nagpapakilala ang tinaguriang Diyos at ang tinaguriang Panginoon sa kanya na Yahweh ang pangalan nito. Papaano nalaman ni Iba na Yahweh ang tumulong sa kanya para magkaroon siya ng anak na lalaki at tinatawag niya itong Cain? Sa mga binibitawan na salita ni Iba, may pahiwatig ito kung sino ang tumulong sa kanya upang magkaanak siya at walang ibang tumulong sa kanya kundi ang ahas na umakit sa kanya upang mabuksan ang kanyang kaisipan sa lahat ng bagay, partikular sa pakikipagtalik sa laman. Nang pangalanan niya ang anak niya ay para itong ikinuha niya sa pangalan ng tumutulong sa kanya para siya magkaanak. Kung pag-iisipan natin, kaya Cain ang itinawag niya sa kauna-unahan niyang anak dahil tinulungan siya ni Yahweh, ay imposible sapagkat isinumpa siya nito. Tagos sa buto ang isinumpa sa kanya. Kaya, sa posibilidad, sa ahas niya ipinihiwatig ang ibinibigay niyang pangalan sa anak niyang lalaki na si Cain, ang itinawag nito. Sapagkat ang ahas ang tumulong sa kanya para mabuksan ang kanyang kaisipan. Ngunit, kabaliktaran ang natamo niya sa tinatawag niyang Yahweh sapagkat isinumpa siya nito. Genesis chapter 4 verse 2. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan nito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dito sa talata na ito, mapapahinga ka ng malalim sapagkat ayon doon sa Genesis chapter 4 verse 1, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa. Lumalabas dito na unang pagkakataon na sumiping si Adan kay Iba. At naulit ito nang ipinanganak si Seth. Ang sabi ng Genesis chapter 4 verse 25, muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa. Malinaw dito na
ipinanganak si Abel na hindi sumiping si Adan kay iba. Kasi pansinin ninyo, unang sumiping si Adan kay Eva, si Cain ang ipinanganak. Pangalawang siping ni Adan kay Eva, si Seth ang ipinanganak. Ngayon, ipinanganak si Abel, pero walang nabanggit sa pagsiping ni Adan kay Eva. Kung may Biblia kayo dyan, tingnan nyo para maliwanagan kayo. So, ngayon, may posibilidad na si Cain at Abel ay kambal. Pansinin ninyo ang talata na ito. Sa Genesis chapter 4 verse 1, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. May reaksyon kagad si Eva nang ipinanganak niya si Cain. At sa reaksyon niyang ito ay nagpapahiwatig na si Cain ay nakakopya sa maaring sa mukha ng tinatawag niyang Yahweh. Sapagkat ayon sa binibitawan niyang salita, ipinangalan niya itong Cain kay Yahweh. Hindi naman si Yahweh ang tumutulong sa kanya, kundi ang ahas. At nang ipinanganak niya si Abel, ay wala siyang anumang reaksyon. Bakit kaya? Kumbaga, hindi siya excited sa pangalawa niyang anak. Kumbaga, nagtinginan na lang si Adan at Eva nang isilang si Abel. Kaya may posibilidad na kambal si Cain at Abel. Si Cain ang bunga o binhi ng tuksoin si Eva ng ahas na nakikipagtalik nito. At si Abel ang bunga o binhi ng sinipingan ni Adan si Eva. Dalawa ang magkasabay na binhi na nasa sinapupunan ni Eva. Kaya mapapansin ang reaksyon ni Eva nang isilang si Cain. At nang humilab muli ang tiyan ni Eva, ay isinilang naman si Abel. Dahil siguro ay kamukha ni Adan si Abel, ay hindi na ito makikitaan ng reaksyon si Eva. Kaya ang sabi ng Genesis chapter 3 verse 15, binhi mo't binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ibig sabihin dito, ang lahi ni Cain at ang lahi ni Abel ang laging paglalabanin. Pero, papaano? Patay na si Abel. Malalaman ninyo ito kung susubaybay kayo sa ating mga isusunod na mga video kung sino ang nagpapatuloy sa magiging lahi ni Abel. Kung pag-iisipan, napakalinis, napakabilis ng improvement ng mga kaisipan nila Abel at Cain. Tandaan, 4 pa lang silang tao sa buong daigdig o sa planetang Earth. Pero, ang inilarawan sa kanila ng Biblia, tila bagang expert na silang mag-alaga ng hayop at magsaka ng bukirin. Saan kaya nila ito natutunan? Sa Diyos kaya o sa Panginoon? Nagmula ang kanilang kaalaman. Genesis chapter 3 verse 3. Genesis chapter 4 verse 3. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Magpatuloy tayo. Genesis chapter 4 verse 4. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Dito mapapansin na si Cain ang unang naghandog. Kumbaga, nasa puso't isipan niya na maghandog sa tinatawag na Yahweh. Ngunit, itong si Abel ay parang nakikigaya lang kay Cain na naghandog. Dahil nga ay nakikigaya lang siya kay Cain, kailangan niyang higitan
ang handog ni Cain. Kaya ang nangyari, ang handog ni Abel ang ikinasiya ng tinatawag na Yahweh. Kumbaga, nalamangan ang handog ni Cain sa handog ni Abel. Patuloy tayo, Genesis chapter 4 verse 5. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Genesis chapter 4 verse 6. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Genesis chapter 4 verse 7. Kung mabuti ang ginawa mo, bakit ganyan ang mukha mo? Dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Sa talatang ating binabasa, walang naitala na isang masamang tao si Cain. Siya pa nga ang unang nakaisip na maghandog sa tinatawag na Yahweh. Mayroon itong malaking dahilan kaya hindi tinanggap ang handog ni Cain. Dahil nga ay hindi tanggap ang handog, ay hindi rin katanggap-tanggap ang pagkatao ni Cain sa tinatawag na Yahweh. Papaano pa nga magsaya si Cain? Hindi nga tinanggap ang kanyang handog. Natural siguro yun, naramdamin ni Cain. Dito sa dulo ng paragraph ng Genesis chapter 4 verse 6, ang sabi, kung masama naman ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Dito, tila nagkaroon ng matinding kasalanan si Cain. Pero, ayon sa mga nababasang mga talata, wala pong naitala na nagkasala si Cain. So, paano ito nasabi ng tinatawag na Yahweh? Hindi kaya tama ang ating analysis na si Cain ang bunga o binhi ng ahas na umakit kay Eva. At dahil dito nga ay nasira ng ahas ang mga balaki ng Diyos at ng Panginoon. Kaya isinumpa ito ang ahas. At si Cain ngayon ang humarap sa sumpang ibinibigay ng tinaguriang Yahweh, dahil kung hindi tinanggap ang alay ni Cain, mas hindi katanggap-tanggap ang pagkatao ni Cain. Siguro malinaw na ito sa inyo. At kung hindi, basahin nyo, Biblia nyo. At dito sa kaduluduluhang paragraph ng Genesis chapter 4 verse 7, ang sabi, nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang paglabanan mo ito. So, malinaw, walang nagawang kasalanan si Cain, kundi ang kanyang pagkatao o ang dugo na pinagmula niya sa dugo o sa lahi ng umakit at tumukso sa kanyang inang si Eva, ang ahas. Hanggang dito na lang, ka-mystery. Sana ay may natutunan ka sa ating talakayan na ito. Paalam!